Anong isang pinakamahalagang bagay tungkol dito sa AMLAC report na hindi nila sinasabi sa atin at bakit hindi nila ito sinasabi o tinatalakay? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan. Sa paulit-ulit na diskusyon ng Dilaw, ng PING, ng mga makakaliwa at ng administrasyon sa kanilang pagkakampihan tungkol dito sa AMLAC report, mayroong isang glaring na ebidensya o isang punto tungkol dito sa AMLAC report na hindi nila sinasabi masyado dito sa taong bayan. Na ang pinag-uusapan nila na mga supposedly ay bilyon-bilyon na transaksyon ay covers mga transaksyon ng Vice Presidente simula pa nung siya ay nag-umpisang manungkulan bilang Vice Mayor or Mayor ng Davao City. At it covers a period of around 18 years. Pero siya ay kinakasuhan supposedly for impeachment for offenses committed as a Vice President. That means it covers periods only from 2022 up to 2025. Kasi kung pag-uusapan natin yung figure na yon, ang total covered transactions na inireport po ng AMLAC dyan is only about 62 to 68 million pesos. Hindi po billion-billion. Pero bakit hindi ito ang pinag-uusapan o hindi ito dinidiscuss? Kahit doon sa Kongreso, hindi tinatanong yung 2022 to 2025 specifically. Well, because hindi nito susuportahan yung kanilang naratibo, yung kanilang teorya na bilyon-bilyong piso ang pera ng Vice Presidente. Ang mga ordinaryong mamamayan, lalo na yung mga hindi nag-iisip, pag nadinig ito na about 4 billion, 6 billion ang transaction, akala nila yun na yung pera na naroroon. At papaulit-ulit nakikita natin yan, sina Percy Sendanya, yung makakaliwa na congressman, sila De Lima, and then all the others, sila Chel Jokno, si Trillanes, ito lagi sinasabi, billion. But the truth of the matter is, we are only talking about, ang pinag-uusapan natin dito is only between 2022 to 2025. So that's only about 62 about to 68 million pesos ang total transactions na pinag-uusapan dyan. At kagaya ng sinabi ko kahapon doon sa isang video natin, doon sa mga sinasabi nila paulit-ulit, suspicious transactions. Pero walang nagmabanggit until I think the other day, napag-usapan ito na yung suspicious transactions na yan, 30 of them, but 29 of them involves 1 peso transaction. Ibig sabihin, ang naging transaksyon, hindi po milyon-milyon, hindi bilyon-bilyon, piso. 29 transactions which were flagged or tagged ng bangko is being suspicious kasi napakaliit nung halagang involved. Is that enough for impeachment? Definitely not. Is it enough para mag-file ang AMLAC ng kaso against the Vice President for this supposedly suspicious 29 transactions na piso lang ang involved? Nakakahiya naman yan na itong mga bilyon-bilyon na nawawalang pera, ayon sa testimonya ng 18 Marines, reaches up to 805 billion. Wala kayong mga kibo, kayong mga madilaw, mga pink, makakaliwa, administrasyon, syempre, expected na hindi kikibo. Pero ito, hindi lang kayo basta kumikibo, binabaluktot pa nila yung katotohanan. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, ang ginagawa, inaangguluhan yung report. Binibigyan ito ng magandang anggulo para yung pangit na modelo ay magmukhang maganda. Kagaya ng example ko noon sa inyo, parang meron silang kinuhang modelo na babae, sexy, pero pangit. Kaya ang ginawa, tumalikod ka na lang para nakakita yung sexy lang. Hindi nakakita yung mukha mo. At ganyan ang AMLAC report. Pinatalikod para magmukhang sexy sa mata ng mga bumabatikos sa Vice Presidente at ayaw ipakita ang tunay na mukha ng report na ito. Kasi ang tingin nila sa inyo, sa bawat Pilipino, madali kayong mauto, madali kayong linlangin. Kasi ang pakiramdam nila, wala kayong mga alam. Pero ang totoo, ang mga iskumbro ng Pilipinas, tayong lahat, nagmamasid, nakikilaho, nag-aaral. Kasi alam natin, mahirap makialam
ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.